analysis, or anong tinatawag natin sa kanya, short term? Urine analysis, okay? Okay. So, urine analysis, also called urinalysis, one of the oldest laboratory procedures in the practice of medicine. So, it is an array of tests performed on urine and one of the most common methods of medical diagnosis. Pwede ko ba kumuha ng reagent strip kay Sir Please? Yung reagent strip. Alam niyo nila yan? Reagent strip ng kama. Okay? So, one of the oldest guys, sobrang tagal na ng urinalysis na ginagawa sa medicine. Alam niyo kung anong ginagawa nila before? Before pa nagkaroon ng dipstick, ng reagent, and yung bigger machines. Alam niyo anong ginagawa nila? You know what they are doing before to test your urine? Iti-taste nila. They're going to taste your urine if you have diabetes. If it tastes sweet or sour, they will know what to diagnose the patient. So another thing is they're gonna put your urine on the floor and wait for the ants to go to your urine. If you have many sugars sa urine niyo, ang hirap ng English para talaga mistake, no? Okay. O imagine guys, if walang innovation sa technology, ginagawa niyo pa rin siya ngayon. Magme-medtech pa kayo pag ganun. Diba? Nakakasumo na nga ito. Okay, next. So, why urinalysis? So, for general evaluation of health. And also, diagnosis of disease or disorders of the kidneys or urinary tract. What is the most common disease associated with urinary tract? UTI, which is urinary tract infection. Ano ang madami sa urine pag may UTI? Ano? Ano? Dalawa lang ang gusto ko marinig. Ano? Anong madami? No. Ano? White blood cells or ano pa? Isa. Bacteria. Yung bacterias are common sa mga females. Why? Bukas. Sa urina, why females are the most common in why bacteria in urine is the most common in females? Why? Kasi maliit. You have a small urethra. Unlike males, mahaba. Sabi mo? Mahaba yung urethra ng guys. So kapag the shorter the urethra, the faster the bacteria will go in. Kaya naman common sa ladies. Okay? Next. Monitoring of patients with diabetes. Yan yung sinasabi ko. Dati, ang ginagawa is tinitaste, nilalagay sa floor. Now, anong ginagawa nila? Ano? Dinidip na natin siya sa reagent strip. Asa na yun? Okay na. Ganito yung tsura niya. Mamaya, discuss natin siya. Okay, ganyan na siya. Unlike before. Okay? Next. Screening for drug abuse. Anong pinaka-common na siniscreen for drug abuse? Hair. Hindi. Anong substance? Most common. Med. Med. Yung pinaka-common. Okay. Ano ang reference lab natin for drugs? Sa Pilipinas? Saan? Where? Reference lab. Di ba nagkaroon na kayo ng PMLS? One. Saan? Reference lab. San Lazaro is reference lab ng HIV. East Avenue. Sa East Avenue yun. Na-discuss ba yun sa inyo? O, na-discuss yun. Dapat alam niyo yan. Okay? Tinatanong ko rin yun sa board exams. Okay? Next. Okay, collection of urine specimen. Saan natin siya kino-collect?
Sterile, dapat gusto kong marinig yan palagi. So, sterile container or sterile urine container. Yung ganyan. Bakit? Bakit sa sterile container? Why? Kapag hindi sterile, contaminated. So, the more contaminated the specimen, the more reason to reject the specimen. You understand? Okay. So, kapag nakakuha kayo ng specimen na nasa lagayan ng ice cream, ano gagawin ninyo? Reject and ayoko lang ng reject lang reject and ano? Reject. Ano gagawin ninyo? Ano sasabihin niyo sa patente after ninyo yung reject? Recollect. Reject and recollect. Dapat. Okay? Hindi lang pwedeng reject lang. Okay? Next. Containers for collection of urine should be wide, mounted, clean, and dry. Bakit wide mount? Bakit wide mount? Why? Para hindi siya, para ma-shoot nyo kagad yung urine specimen. Hindi siya ma-spill out. Okay? Next. The urine specimen is analyzed within 1 hour of collection. Nakalagay dyan. Pero or else, or yan or else requires refrigeration. Okay? Dapat within an hour. Why? Lagi akong may why. No, notice yan. Why? Why? Why it should be analyzed within an hour? Why? Kasi? Bakit? Kasi? Sinabi niyo yung kanina, kasi magkakaroon ng contamination. Tataas yung bacteria sa urine, bababa yung glucose level. Bakit bababa ang glucose level? Tataas yung bacteria. Kasi food, in short, food ni bacteria yung glucose ninyo. Kaya bababa. Or magpo-false negative. Ganun yun. Okay? Next. Types of urine sample. So, meron tayong random specimen. So, word pa lang, random specimen. So, no specific time. Most common. Magkaiba ang most common sa most preferred. Okay? Most common, si random urine. Okay? Understand? So, taken any time of the day. Kasi nga, random specimen. Wala siyang specific time. So, ang use niya is for routine screening. Routine screening lang. Okay? Itetest lang natin. Kasi, kung yari, makikita ninyo maraming bacteria sa urine. What is the next step? Ipapa-culture ninyo. Which is, makikita nyo dyan mamaya. Okay? Next, morning sample. Si morning sample naman, guys, it is the most concentrated. Morning sample is first urine in the morning. Most concentrated naman siya. Ano ulit si random specimen? Si random urine? Most common. Pagdating kay morning sample, most concentrated. Tatandaan yan. Kasi nanonotice niyo guys, when you pee in the morning, anong kulay? What is the color of your urine? Yellow. Dark yellow. Pero kapag any time of the day, light yellowish. Okay? Maliban na lang kung talagang, ano tawag dito, nakapag-vitamins ka. So, dark yellow will go out. Okay? Next. First urine in the morning. Purpose niya is for pregnancy test and microscopic test. Why pregnancy test? Kasi, na-discuss na yung mga alam ko kasi lahat ng section na sagot ko. Ano? Why? Why? Why pregnancy test ang test for morning sample? Kasi mataas ang levels of na-discuss yan yung BT. Electrolytes ko. Mas mataas ang levels ng HCG nyo pag morning sa ladies. Okay? Mataas sa morning. Okay? Kaya kapag nagkaroon na kayo ng TB test, preferred morning specimen. Kasi nagkakaroon ng false negative pag any time of the day. Okay? Next. Clean catch midstream. Pag clean catch midstream, ito yung pinaka-preferred natin na sample. What is the most preferred? Clean catch midstream. Ano ang pinaka-common? Random. Okay. So, discard first few ml and collect the rest. Bakit? Ayan na naman. Bakit? Less ang contamination. Okay? Pag midstream. Okay? Next.
Use natin siya for urine culture. Anong ulit ang sinasabi ko kanina? Once na madaming bacteria sa urinalysis, anong next step nila? Mag-urine culture yan. Kuyari, for example, exam ninyo. Anong next step? Sarap niya na. Anong next step kapag nagkaroon ng maraming bacteria sa urinalysis? Next step niyo would be to confirm with UTI. Urine culture. Okay? Next, 24 hours urine specimen. All the urine passed during the day and night and next day. First sample is collected. So, 24 hours kayo nagko-collect ng urine. Sa malaking, lalagyan. Okay. Example of this one is urine creatinine. Isang malaki yan. Imagine nyo gano'n siya kapanggi. Pag binuksan namin yan, buong araw yan siyang kinokolek. Tapos pag binuksan natin siya, halimuyak. Di ka pa nakamas. Di ba? Halimuyak talaga yan. Daig mo pa yung yung parang nag-amoy ng yung sa bowl ng CR. Yan, ganyan na ganyan yung amoy niya. Legit. Okay. Purpose natin is used for quantitative and qualitative analysis of substances. Such as yung urine yan, sabi ko kanina. Okay? Next. Postprandial urine sample. 2 hours after meal. Ano ulit yung sa test nito? Meron to counterpart sa blood. Ano yun? Glucose din. 2 hours postprandial glucose naman. Okay? Pero ito si urine sample, hindi siya masyadong ginagawa. Ginagamit na natin yun sa blood. Determine the glucose in diabetic monitoring. Lastly, si suprapubic aspirate. Needle aspiration yung sampling niya. Ito ang pinaka-sterile na urine sample. Ito ang pinaka. Okay, emphasize ko sa inyo. Ito ang pinaka, ito ang pinaka-clean urine specimen. Suprapubic. Why? Kasi, directly to the bladder yung pag-collect. Ginagamitan natin siya ng needle. So, ang needle ninyo, ituturok sa may bladder, papunta sa bladder, i-aspirate siya. Yun yung sample ninyo for urine. Okay? Ang purpose niya is to obtain sterile urine. Okay, gets? Ano ang most common? Random. Pinaka-preferred. Pinaka-preferred. Pinaka midstream. Ano ang pinaka-concentrated? Morning. Ano pinaka-sterile na urine? Suprapubic. Okay? Okay, next. Ito guys, ano tawag dito sa may mga anak or pamangkin or kapatid? Webag. Webag yan. Bakit? Bakit webag yun sa babies? Hindi na lang yung sa lalagyan. Kasi hindi naman sila nakakasabi na iiwi sila. Iiwi lang sila ng diretso. Diyan sila nagko-collect. Okay? Next, ito yung sa suprapubic. Nakita niyo yan, imagine niyo, diretso siya sa bladder. Yan, yung pag-collect na. So after ninyo ma-collect, yung sample na na-collect ninyo, sterile siya. Pinaka-sterile yan sa urine specimen. Okay? Next, ito, for transport of urine lang to. Hindi na natin siya ginagamit. Kasi why? Kaya nga tayo naglalagay ng analysis before 1 hour dapat. 1 hour after collection. Yung pagbabasa ng urine. Okay, guys? Kaya no need na natin to. Inano ko lang, FYI ko lang. Okay? Next. Okay. Urinalysis consists of the following measurements. So, meron tayo dito, macroscopic or physical examination. Anong meron sa kanya? Anong tinetest natin sa macroscopic? Napag-aralan niyo ba ito sa PMLS 2 lecture? Hindi pa? Papunta ka lang kayo dyan? Ha? Gusto ko hindi niyo alam kung ano yung napag-aralan ng ninyo. Hindi pa? Pero hindi niyo ba mapag-uusapan to? This week? Okay, sige. Macroscopic or physical examination. Anong tinetest natin dyan? Anong tinitignan natin? Yung color. Isa doon, color. Isa, clarity. Ang color, anong nilalagay natin sa color? Yellow,
dark yellow, light yellow, yellow, or ano pa ba? May amber, pero may regla yun. Or may bleeding siya sa lower urinary tract. Okay? Yung may amber naman talaga. Okay? Mamaya, ilalagay ninyo yan itetest ninyo, titignan ninyo yung urine kung yellow, dark yellow, light yellow, yan yung titignan ninyo. Okay? Paano nyo malalaman yung kulay? Saan nyo muna itatapat? Sa white background. Diba kunyari, ihin nyo to. Tatapat nyo sa white background para makita ninyo yung tunay niyang kulay. Parang yung friends nyo. Makita nyo yung tunay na kulay. Hindi na ba? Okay, next. Chemical examination. Anong chemical examination? Ay, hindi ko pa na-discuss yung clarity. Sa clarity, anong tinitignan natin? Kung turbid ba? Turbid, light turbid, or clear? Kapag clear, paano nyo malalaman pag clear turbid yung specimen? Saan nyo itatapat? White background ulit. Pero, printed. Gets nyo? Printed. Meron ba tayo dito? Kagaya nito, like this one. Itatapat nyo siya sa white background na printed. Pag nilagay niyo to, tapos nababasa niyo yung sulat, ano yun? Clear. Kapag nilagay nyo, hindi nyo masyadong mabasa yung sulat, slightly turbid. Pag hindi nyo talaga siya mabasa, turbid yun. Ganun ha. Okay, gets? Okay, mamaya nalagay nyo yun sa 1/4 ha. Ano ilalagay nyo sa 1/4? Color and clarity. Mamaya may lalagdag pa tayo. Okay? Okay. Next, chemical examination. Ano tinatest natin sa chemical examination? Ano? pH. Yung mga ganun. pH, protein, glucose, yan, mga ganun. Okay? Understand? Chemical examination. pH, specific gravity, protein, yan, glucose, ketones, ganun pa. Okay? Part din yan. Next, microscopic examination of the sediment. Ano ang under niyan? What's the under microscopic examination? What will you see in the urine under microscope? What? Crystals, bacteria, blood vessels, RBC, pus. Okay? Ang pus is ano? Pus cells is what? Uy, ano yung pus cells? Uy, pus cells is WBC. Yes. Parang hindi ka nag-agree. Pus cells is WBC, guys. Oo. Yan yung ano, parang ginagawa ko siyang palatandaan. Pus cells is your RBC that can fight for you. Gets? Hindi nyo nag-gets? Yes. Kasi kapag may infection, anong meron? Di ba may pus? May pus kayo, white blood cells yun. Yan yung mga namatay para sa inyo. Ganun talaga. In short. Okay, gets? Okay, gets? Pus yun. Next. For urine culture. Yan, yung sasabi ko kanina. For diagnosis of UTIs din. And other bacteria din. Pero pinaka-common is UTI. Okay? Next. Examination of physical characteristics. So, meron tayo dito. Ninote niyo mamaya yung volume. Note the volume, the color. Yung odor, wag nyo na utang na loob, wag nyo nang amuyin. Ha? Part lang siya, pero wag nyo gawin. Wag nyo muna gawin. Third year natin gagawin yan. Okay? Odor, pH, and specific gravity. So, si specific gravity, ginagamitan natin siya ng refractometer. Pero kasi hindi ko na-request. Hindi natin siya magagamit. So, magagamit natin is si reagent strip. Okay? Next. Guys, gusto ko malaman na yung sa 114 nyo, lagay ninyo volume, color, and yung iba pa mamaya. Clarity. Wag yung odor, tsaka pH, and specific gravity mamaya. Okay? Next. So, normal urine volume is 1 to 2.5 liters per day.
per day. Okay? Anong tawag kapag may maliit kang output ng urine? Ano? Maliit. Anong tawag? Anong tawag? Ano na to? Overview lang to. Pero sa third year nyo to i-expand. Anong tawag? Kapag konti yung na-output nyo sa urine. Urine output is low. Oliguria. Oliguria. So, yung urine output mo is less than 400 ml per day. Nakikita natin siya sa mga dehydrated na mga patients, shock patient, acute glomerulonephritis and renal failure. Okay? Yan yung under polyuria. Pagdating naman sa polyuria, anong meaning ng polyuria? Poly, yung meaning, madami. So, more siya, more yung urine output. Okay? So, ang urine output niya is greater than 2.5 per day. Liters per day. Okay? Seen in increased water ingestion, diabetes, and also, ayun na pala, diabetes mellitus and insipidus. So, in short, diabetes. Okay? Next, ano meaning ng anuria? Sobrang konti o walang urine output. Hence, ang pangalan is anuria. Diba? Hindi nyo pa ba natatakil yun? Yung mga ano mga tawag dyan? Mga words? Basta may mga words sila na dinudugtong before the sample or after. Kagaya niyan. Urea. Doon lang sila nag-base. So, poly, oliguria, anuria. Yun. And anuria meaning wala or konti ng urine. So, anuria, urine output niya is less than 100 ml per day. Saan natin siya makikita? Sa mga renal shutdown. Ibig sabihin, hindi na talaga gumagana yung mga kidneys natin. Sinin mga patients na, merong nagda-dialysis. Okay? Pinaka-common yan. Okay? Kasi wala na nagpipilter ng blood nyo. So, kapag walang nagpipilter ng blood ninyo, walang urine output. Di ba alam nyo naman, ang urine is galing sa blood? Waste product. Gets? Okay. Next, color. Normal color niya would be pale yellow in color due to the pigments of urochrome. Urochrome, uropine, and uroerythrin. So, pinaka-common is yung urochrome. Okay? Next, cloudiness of the sample may be caused by excessive cellular material or protein. Especially yung tamorphal protein. Next, crystallization or precipitation of non-pathological salts upon standing at room temperature or in the refrigerator. So ano nangyari kapag matagal nyo siyang sinastand sa labas? Nagiging turbid yung sample, nagiging cloudy, kumbaga. Kasi, alam mo sabi ko kanina, nag-increase yung urine bacteria. Okay? Next, color of the urine depending upon its constituents. Kunyari, for example niyan, uminom ba kayong vitamins? Did you drink vitamin C? No? If you drink vitamin C, you will notice your urine. What color? Dark yellow. Diba? Ganun. Okay? Next. Abnormal color. So, abnormal color, pag colorless, meron kayong diabetes. Or meron kayong diuretics. Okay? Next, deep yellow. Ito yung sinasabi kong deep yellow or dark yellow. Sa mga concentrated urine, makikita siya sa ang concentrated urine. Saan nyo makikita? Katapusan natin First morning urine specimen. Most concentrated. Okay? Next, excess bile pigments or nagkakaroon siya ng jaundice. Ano yung jaundice? Anong tawag sa jaundice? Paninilaw. Okay? Next, other color, anti-blue-green. Pinaka-common dito guys is yung Pseudomonas infection. Ano yung Pseudomonas? Bacteria na nagkukos ng blue na, green siya. More on greenish siya.
na urine. Ganito siya. Nagiging ganyan yung itsura ng urine ninyo. Na-imagine nyo, ganyan yung kulay ng urine ninyo. Di ba? May matcha. May matcha ang urine. Okay? Then next, pink, orange, or red. Pinaka-common dito guys, yung may mga, sa babae, ano yan? What? Meron kayong menstruation. Okay, next, red, brown, or black. Meron kayong more yung melanin, pinaka-common, melanin, and meron kayong myoglobin. Okay, sa urine. Okay, gets? Next. Ang hemoglobin, saan nakikita ang hemoglobin? Oh, kasi nabanggit niyo yung hemoglobin. Saan nakikita ang hemoglobin? Sa blood. Ano ang purpose ng hemoglobin? Ha? Oo nga. Ano ang pinaka-main purpose niya? Uy. Carries oxygen. Nagki-carry siya ng oxygen. So kapag may oxygen ang hemoglobin, nagiging kulay red yung RBCs. Gets? Siya ang responsible sa kulay ng RBC. Gets? Hindi ba na-discussin niyo? Hindi pa? Okay, sige. Next. Odor. So ang normal na odor niya is aromatic due to the volatile fatty acids. Ano ang nagkakos ng odor niya na aromatic? Fatty acids. Okay? Next, on long-standing, ito, in-emphasize ko ito kanina pa. On long-standing, ammoniacal. Ammoniacal, kasi decomposition of urea forming ammonia which gives a strong ammoniacal smell. Ano yung naamoy niya parang ammonia? Naamoy niya yung parang matagal ng ihi sa labas. Ano yung sa labas? Outside? Ihi ng mga tambay sa labas. Ganun yung amoy niya. That's the smell of the ammonia in the urine. Okay? Next. Foul or offensive. Saan yung makikita yan? Sa basketball. Di, joke lang. Joke lang. Foul or offensive, guys, meron siyang pus infection. Pus, P-U-S. Ano nga ulit ang pus infection? Nana. Or meron siyang white blood cells na madami. Okay? Or inflammation. Okay? Pag medyo foul yung odor, meron siyang inflammation. Next, sweet. Ano meron kapag sweet sa urine? Emetic. Kapag fruity, meron siyang ketonuria. Nakita ninyo yung pattern. Kasi meron siyang ketones sa urine. So, ketonuria ang tawag. Okay? Ganun yun. Okay? Next, MSUD or MSUD. Maple syrup-like, or yung disease associated na is maple syrup urine disease. Okay, alam niyo yan sa pancakes. Hindi, pancakes. The maple syrup, you can smell MSUD in that. Okay? Next, hindi ko alam kung ano rancid na tinatawag mo. Hindi ko siya na-search. Ano rancid? Luma na mantika. Yan yung kakagamit lang na mantika. Ibig sabihin. Overuse. Yung nakikita niyo sa mga kwek-kwek. Ganon. Ganon daw yung amoy niya. So next, characteristic of rotten egg. Alam niyo yung yung bulok na itlog. Ganon yan. Maamoy niyo din siya sa mga utot niya. Sa mga utot niya. Diba? Rotten egg. Lagi natin expression ng parang patay na parang baog na itlog yung utot niya. Ganon yung amoy ng urine niya. Diba? Ano tawag yun? Bugok na itlog. Diba? Meron siyang cystinuria. Okay? Guys, nagigets nyo ba? Ibig ko sabihin, kapag sa ketones, makikita ninyo maraming ketones sa urine, anong tawag ng disease? Ketonuria. Ganun lang siya. Kapag urine, next. pH. Yung pH, isa sa pinakamahalagang parameters natin sa urine reagent. Okay? Kasi why? Why is so important? If the pH is
High, what's the urine? Alkaline. Kapag low, acidic. Okay? So, nagigets nyo naman na yung regarding sa ganun situation. Okay? So, next na. Let's keep pH. Alam nyo na ba? Next, specific gravity. Okay. Also, one of the most important part of the reagent strip. So, why? The higher the specific gravity, ibig sabihin, madaming laman ang urine. Gets? The higher the number of specific gravity, the more urine urine constituents will be seen. Yung mga bacteria, WBC, RBC, the higher the, alam nyo naman, nagigets ba? Pag maraming laman, in short, mataas ang specific gravity. Okay? So, expect, if the higher the specific gravity, you will expect crystals, all the components ng sa urine. Okay, gets? Okay. It is measured by, it is measurement of urine density, which reflects the ability of the kidney to concentrate or dilute the urine relative to the plasma from which it is filtered. Nagigets nyo? Alam kong medyo mahirap siya intindihin. Pero yun yung ibig ko sabihin. The higher the number of specific gravity, the more na marami kayong mababasa. Okay, gets? Next. Nami-measured siya by urinometer, which is wala tayo nun. Ito yun. Urinometer. Pinaka-old ways of doing specific gravity. Parang may nilalagay silang parang ball, doon ninyo i-measure. Next is yung refractometer. Refractometer, ganito ang itsura niya. Yung parang ginagano ninyo, kine-check, naka-experience kayo nun. Ala, dapat pala meron tayo. Sinisilip siya doon na parang telescope. Tapos, ilalagay niyo yung urine specimen sa taas. Tapos, makikita niyo may mga numbers yun doon sa loob. 1.0020, 1.020, 1.010, ganon, makikita niyo sa loob. Ganon siya. Pero hindi siya masyadong, ginagamit kasi hindi siya reliable masyado. Okay? Pero sa books, talagang preferred nila si refractometer. Okay? Next is yung dipsticks. Ano yung mga dipsticks? Ito yun. Ito yung dipsticks. Ang other term for dipsticks is urine, reagent strips. Bakit tawag siya reagent strips? Kasi madami siyang reagent. Nakita niyo yan, iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay, different colors, different reagent. Ganun yan. Okay? Meron dyan lahat, yung mga sa litmus paper, meron dito. Okay? Next. Okay. Actually, skip na natin yan. Next. Okay, ito na yung gagawin ninyo. This will be your procedure. Okay? So, a sample of well-mixed urine, usually 10 to 15 ml, is centrifuged in a test tube at relatively low speed. So, lalagay ninyo siya sa yung urine ninyo after ninyo makolekt sa lalagyan. Test tube. Lalagay ninyo sa test tube. Kasi wala tayo test tube. Ilang groups kayo? Ken? 6? Kasi madumi ito. Kaya ang gagawin nyo na lang, meron kayong mga dyan, plain tube. Yung plain tube ninyo, tanggalin nyo yung sticker, tapos lagyan nyo ng label kung kanino, yun yung lalagyan ninyo ng urine. Ganun na lang, yung maliit. Yung 3 ml. Doon na lang ninyo ilalagay. Madumi kasi yung test tube natin. Okay, so isa-sentry ninyo siya for, ayaw ko ng 5 minutes, gusto ko 10 minutes. Sentry nyo siya for 10 minutes. Okay, gets? Which produces a concentration of sediment. Anong kailangan ninyo? Yung sediment. Hindi yung buong urine. At the bottom of the tube. So, ang gagawin ninyo, after ninyo ma-sentry, itidikant ninyo. Alam nyo mag-dikant? Ang didikant ninyo, tatapon ninyo lahat ng urine. For sure, may matitira yan sa loob. Tapos, isi-shake nyo. I-alog nyo para ma-mix yung loob. Then, tsaka nyo lalagay sa slide, lalagyan nyo ng cover slip. Gets? Gets nyo? Naintindihan nyo? After sentry, anong gagawin? Ididikal. Then,
H-shape ng laman. Then, lagay sa slide, takpan ng cover slip. But before that, ano ang gagawin ninyo? Before ang lahat, before nyo siya sa sentry. Isi-strip nyo muna siya. Okay? Before ninyo sa sentry, mag-reagent strip muna kayo. Gets? Before kayo mag-reagent, before kayo mag-sentry, after ninyo malagay sa tube, reagent strip muna. Ang gagawin ninyo, kasi hindi naaabot ng reagent strip, yung dalawa dito, puputulin nyo na lang to. Yung dalawa dito sa harapan. Gets? Yung dalawa dito sa harapan. Gets? Yes, sir. Ayoko may ma-confuse kayo ha. Yung dalawa sa harap na to, tanggalin nyo to. Pwede nyo i-bend na lang. I-bend nyo na lang siya. Pero make sure nyo hindi nyo nakahawakan yung reagent. Kasi, baka contaminate. Okay? Ano nyo lang, bend nyo lang siya. Para lang masama tumama yung dalawa sa dito. Okay? So, okay. Ano ulit yung pinakaunang gagawin? I-strip nyo muna after nyo nilagay sa tube. Strip. Then, sentry. Then, tikat. Okay. So, after ninyo ma-dip yung reagent strip sa urine, isa-stand ninyo siya for 1 minute na natagilid. Bakit? Para hindi mag-overflow. Kasi pag nag-overflow, makita niyo yung pH nyo pumunta sa specific gravity, magkakaroon ng ibang reaction. So, hindi niyo siya mababasa. Hindi na siya reliable. Okay? Understand? Understand? After dipping the reagent strip, place it like this on a tissue paper for 1 minute. Then, read. Okay? Understand? Saan ninyo siya i-read? Dito, sa bottle na to. This one. Okay? Okay, next. Gets nyo na, ha? Okay. Okay. Microscopic examination of urine. So, meron tayo dito a variety of normal and abnormal cellular elements may be seen in the urine sediment. Such as, meron tayo dito na nakikita, RBC, WBC, mucus threads, various epithelial cells, crystals, bacteria, etc. Guys, epithelial cells, common din siya sa mga babae. Why? Ang dami niyong common. Nakita sa YouTube. Bakit? Nag-tissue din. Yung lining kasi ng, anong tawag din kung saan nag-aatas yung baby? Pagbaba, di ba from fallopian tube, bababa siya sa, kalimutan ko kung ano ang tawag din. Ano ang tawag din? Uterus. Yung lining yung uterus ninyo, manipis. So nasasama yung epithelial cells. So normal lang. Pero not in large quantities. Okay, meron, pero hindi masyado madami. Okay, gets? Next. Okay. Huwag niyo basahin to. Ano to? Nabasa mo eh. Nabasa niya eh. RBCs. Paano siya madidistinguish as RBCs? Kasi yung shape niya. Makita niyo parang donut siya. Ito mga RBCs nito guys. Kaso nga lang nag-shrink. Okay, nag-shrink kasi siya. So RBCs pa rin. Pero binibilang ba natin yan? Hindi. Hindi natin binibilang yung mga nag-shrink na RBCs. Yung binibilang natin is yung tinatawag natin yung buhay na RBCs. Yung buo. Gets? Yun yung binibilang natin. Okay? Okay? Next. Eto. Ano makikita nyo dito? WBCs. Ano ba di-distinguish niyo sa WBCs, sa RBCs? Meron siyang maliban sa size, kasi mas malaki siyempre sa WBC. Meron, may granules siya sa loob. Kita ninyo? May granules siya sa loob. I guess? RBCs, may central color. Pagdating kay WBC, granules. And bigger size. Next. So kay Cass, skip na natin si Cass. Kasi medyo malalim. Next, urine crystals. Yung ibang section guys, ang babata nyo pa, meron akong nakikita calcium oxalate. Ito yun. May mga bato na sila sa kidney.
Mararamdaman niyo yan kasi lagi kayo nagsa-soft drinks, kape, hindi kayo masyado ng water. So masakit na yung tagiliran ninyo, ganun yun. So makikita natin mamaya kung meron na kayong ganun. Okay? Ibang section, ang lalaki ba? Ang lalaki ng crystal sa kalit nila. Okay? So meron tayo guys, meron tayong normal. Normal na crystals. Yung normal na crystals, makikita siya kasi normal yung functioning ng kidney ninyo, in short. Normal yung functioning ng kidney. Pero meron lang siyang something sa kidney ninyo. Pag abnormal crystals, ang makikita ninyo, sira yung kidney ninyo. Gets? 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 Pag abnormal crystal, sana wala tayong abnormal crystal mamaya. Pag abnormal crystal, sira ang kidney. Kapag normal crystal, functional ang kidney, but meron lang something. Baka may bato, or may pinaka-common ba rin? Okay? Ano ang distinguishing feature ni crystals? Kasi ano siya? Unlike WBC and RBC, anong pinaka-distinguishing factor ni crystals? Hindi. Ano siya? Refractile. Ano meaning refractile? Nagre-reflect yung light. So kapag nag-light kayo sa microscope, parang siyang mirror. Nagre-reflect yung light. Nagigets siya? Okay? Sige. Next. Pwede mula natin ito. Okay. So, the chemical analysis of urine. So, the chemical analysis of urine is undertaken to evaluate the levels of the following components. So, meron tayong protein, glucose, ketones, blood, bilirubin, urobilinogen, and bile salts. Yung ilalagay ninyo mamaya, protein and glucose lang. Guys, sulat ninyo ha. Protein, glucose, specific gravity, and pH lang ang gagawin ninyo dito. Gets? Gets? Gets. Okay. Then, sa microscopic, anong kukunin lang ninyo? Yung sediment, di ba? Ang ililist daw ninyo kung ano yung nakikita ninyo. With pictures. Okay? Mamaya sa reagent strip, pipicturean nyo din kung ano yung mga nakikita ninyo. Okay? Next. Skip na natin yan. So ganito, pag nag-dipstick tayo, anong sabi ko kanina? I-dip nyo siya sa urine na nasa tube. After nun, anong gagawin ninyo? Dip, tapos? Hindi. Dip muna din. Anong gagawin nyo dito? Isa-side ninyo, lalagay nyo siya sa gilid. Stand nyo siya for 1 minute. Okay? Then, i-reread ninyo like this one. Okay? Bawal kayong mag-read ng nakapatayo Papaluin ko yung kamay mamaya nung nag-read ng pagganito. Okay? Dapat, pag nag-read kayo, ganito. Ganito kayo mag-read mamaya. Okay? Gets? Gets? Gets si Ruth? Ganito Okay. Next. Okay. Alam niyo na kung paano mag-read. But, alam niyo ba kung saan na kayo, saan niyo ilalagay yung result? Alam niyo kung paano? Ididikit ninyo siya. Kung gano'n dito, kay leukocytes, yung kulay niya, violet. So, titignan nyo, ito pink pa. So hindi yan. Dito, trace, hindi masyado. Pagdating kay small or 1+, hindi. Pagdating kay moderate, saktong-sakto. Anong resulta ninyo? Trace, 1+, 2+, 3+. Ano? 2+. Ganun na. Okay? Ganun din sa iba. Kay pH, kung yari, pag malapit yung kulay niya, doon kayo maglalagay ng resulta. Gets? Yes nga? So ano ang kailangan na natin mamaya? Protein, pH, specific gravity, and glucose. Okay, gets? Kay glucose, guys, maglalagay kayo ano lang 1+, 2+, 3+, 4+. Okay, ganun lang. Okay, gets? Gets nyo? Gets? May specific gravity, anong ilalagay? 1.00, 1.005, 1.010, ganun. Okay? The more, the higher the number,
the more na maraming laman. Ganun, okay ha? Gets. Okay. Okay, sa pH, the more the higher the number, ano, pH, the higher the number, the alkaline the specimen. Okay? Okay, next. Yun lang. Very nice. Okay. Sige na, yung magko-collect na ng urine, mag-collect na. Or gusto nyo ba, ano na, direction tayo sa blood typing para hindi na ako magde-discuss sa in the middle of your activity. Yung magko-collect ng urine, mag-collect na, i-discuss ko yung blood typing. Okay? Jo, ako hahawak sa'yo. Okay. Next. Okay guys, makinig dito yung iba. Abang nagko-collect sila ng urine. Lahat lalaki ah. May lalaki na. Okay, next. Blood typing. Slide method tayo. Sa mga hindi nakapag-blood type pa, kailangan ito marinig. Okay? So, okay. So, blood typing, slide method na tayo. So, bakit natin ginagawa si blood typing? O, part din to ng exam ninyo, di ba? Ano? Why? Why we are doing blood typing? For blood transfusion, diagnosis of treatment of immune disease of newborn, dispute over paternity of a person, and medical legal use. Okay? Guys, classmate ko before, nalaman niyang ampun siya dahil sa blood typing. Alam niyo kung bakit? O ang parents niya, then siya, 8. Pwede. Bakit? Di ba Punnett square? Kapag OO, magkakaroon ba yan ng A? Malabo. Okay pa sa EO. Pwede pa yun. Di ba? Ganyan. So nalaman na ampun siya. Baka mamaya. Kayo ah. Hindi, joke lang. Next. So, AB of blood grouping. So, meron tayong, ilan yung blood typing? Ilan ang blood type sa ABO? A, B, AB, O. So, ilan? 4. Okay? So, is based on the presence or absence of the A and B antigens on the red cells of an individual. Okay? So, the A blood type has only the A antigen. Guys, makinig ha? Kapag ang blood type nyo, meron na kayong A antigen, ano siya? A. Kapag B, B lang. Kapag wala, kapag both, meron? AB. Okay, gets nyo na pala. Di ba? Tapos na. Okay, next. Malalim yan. Okay. So, ano ang positive result ng ABO? Meron kayong agglutination. Kapag walang agglutination, negative, of course. Ano ang tatandaan ninyo kapag negative? Meron siyang uniform distribution of red cells on the slide. Okay, understand? Uniform. Makikita nyo mamaya. Okay, pakita. Ganyan. Okay? So, si positive, asa si positive yan? Ano? B. Positive, sino? B. B. Negative? A. Nakita niyo yung negative na reaction, uniform ang red cells. Kapag positive, may agglutination. Understand? Okay? So, dito tayo. Okay. Slide method. So, the requirements include glass slides, applicator sticks, and anti-sira. Anong palatandaan ninyo sa kulay ng anti-sira? For example, si anti-A, ano ang kulay niya? Blue. Kapag anti-B, yellow. Kapag anti-D, colorless. Kapag A,
A, palatandaan ko yan guys. A is for asul, blue. B is for banana. Okay? D kasi colorless. Wala, okay. Wala. Di alam ang kulay. Yun yung lagi kong sinasabi. So kapag D, colorless. Anong tinetest natin sa D? Kapag RH ka, positive or negative. Saan na invento saan siya na-discover si RH? Sa mga alam nyo yun, saan na-discover ang RH? Rhesus monkey. Sa monkeys. Kaya RH, rhesus. Yun, ganun yun. Hindi siya red horse. Unfortunately. Okay? Next. Saan ulit na-discover ang RH blood type? Sa mga rhesus monkey. Okay, ang spelling doon, R-H-E-S-E-U-S. Rhesus. Tama? Tama ba? R-H-E-S-E-U-S. Rhesus monkey. Ganun yan. Kaya R-H. Okay? Next. Actually guys, pinaka-common na RH is RH positive sa mga Pilipinos. Yung sa mga Americans or sa mga Western countries, sa kanila? RH negative. Okay? Ano sa Pilipino? RH positive talaga tayo. So pinaka-common RH positive. Wala mas. Lagyan mo naman ng tissue sa baba. Lagyan mo ng tissue. Okay, next. Okay. So paano tayo magpa-blood type mamaya? Explain ko guys. Paano magpa-blood type mamaya? Di ba may slide kayo? Kung yari, ito yung slide nyo. Okay nga, paano ba ako magsusulat nito? Yun. Paano kayo magpa-blood typing? Kung yari, slide nyo to. Guys, lalagay ninyo, magpiprick kayo, then lalagay ninyo na tatlong bilog. Yan yung drop ng blood. Then, lalagyan ninyo ng reagent. Kung yari, ito, si A. Lalagyan ninyo ng reagent dyan, katabi niya. Next is si... Wala siyang yellow. So, green na lang. Okay? Then, si D. Lalagyan ninyo. Okay, nakikita naman pala. Okay, then, mimix ninyo siya ng applicator sticks. Then, tsaka ninyo makikita yung blood type. After ninyo ma-mix, i-move nyo lang yung slide na parang infinity lang din. Para makita ninyo kung nag-agglutinate talaga siya. Okay? Then, after nun, interpret nyo na yung resulta niya. Okay? Ganito. Hindi siya nag-move. Yun. So, di ba ang resulta natin sa positive? Sino ulit ang positive? Si B. Si A? Negative. Okay. Kapag kunyari, nakikita kayo nag-positive siya sa A, negative siya sa B. Ano siya? A. Kapag negative siya sa A, positive sa B? B. Kapag negative sa A, negative sa B? Oh! Kapag positive sa A, positive sa B? A. Ganon yun. Okay, understand? Okay. Ipipicturean nyo rin ito mamaya, ha? Okay. Pwede namang hindi na. Nagawa na eh. So, guys, pwede nyo hindi ito gawin, ha? Sa mga gusto lang gumawa. Yung blood type. Kasi nagawa nyo na pala ito before. Okay? Next. Mamaya, papakita. Next. Ito sa RH. Ano ulit? Saan galing ang RH? Rhesus monkey. Okay, so RH blood typing, the same lang din siya na slide method. Okay? Sinabi ko na kanina. FYI yun eh. Okay? Okay. So, go na kayo sa urinalysis. Then, please, check ninyo yung 1/4. Okay?
Dito tayo. Ikaw ang kumuha sa akin ng ito. Ito